Ayan, good day mga sirs, no? So today, gagawa lang tayo ng content, no? Kasi this month na yung renewal ng ating motor. So itong video na to, basically sana makatulong sa mga newbies kung paano mag-renew ng kanilang mga motor. So yearly yan, no? So itatakal natin yung steps kung paano mag-renew ng motor, yung mga requirements na kakailanganin, ano mga i-ready, at syempre yung magagastos natin. So itatakal natin. So in my case, unahin ko munang kumuha ng emission tsaka inspection. So pupunta tayo ng PMBIC kasi sa PMBIC andun na yung emission tsaka inspection, so minsanan na doon. Dati kasi ang daming nagrereklamo sa PMBIC kasi napakamahal daw, madami daw bumabagsak, pero ngayon medyo okay naman na yung sistema nila. Kaya mas gugustuhin ko na lang na magpa-emission tsaka inspection doon sa may PMBIC. Medyo mas mahal nga lang konti kaysa doon sa mga PETC na pinupuntahan ko dati. I think siguro ang babayaran ko ngayon nasa 560 or 590, hindi ko lang alam. So malalaman natin mamaya. So itong video natin ay hatid ng Insta360 na X3, and then connected tayo dito sa may ating Freedcon na KY Pro bilang microphone. So connected siya via Bluetooth. So ito yung gamit natin na mic na nandito sa loob ng helmet natin. Baka nagtataka kayo kung nasaan yung mic. So via Bluetooth. So ito yung pinakamaganda, isa sa pinakamaganda na intercom para makakonect dito sa ating Insta360 na X3. So this is Freedcon na KY Pro. So ginawa natin ito ng 3.5. So medyo pricey din. Napakaganda kasi ni KY Pro dito sa ating Insta360. Tsaka isa sa nagustuhan ko dito sa my KY Pro kasi maganda yung audio niya, maganda yung bass, crispy yung tunog, lalo na pag nagpapasounds ka. So goods na goods dito sa ating Insta360. So guys, malapit na tayo sa may testing center. Pagdating natin doon, pipill up na lang tayo. And then bahala na yung mga agents nila doon na mag test itong ating motor. Syempre pag pumunta kayo ng private testing center, kailangan kompleto or kailangan na sumusunod sa standards itong motor mo. Kunyari may ilaw sa likod, tail light, front light or headlight, mga turn signals na ilaw dapat gumagana, busina, side mirror, ano pa ba. Syempre yung pipe natin hindi dapat naka-loud pipe yan kasi matik na bagsak ka na. Basta yung mga kailangan na standards o ano, dapat sumusunod yung motor mo sa regulations ng LTO before ka pumunta syempre dyan sa may PMBIC. So dito sa may San Fernando City, ito yung PMBIC namin dito sa may Barangay Dalumpinas. So mas gusto ko talaga dito magpa-testing ng motor kasi may mga kakilala tayo dito. Dito tayo mahihirapan. Yan. So turn left lang tayo. Sana nga konti yung tao. Ay, stick. Exit pa yung pinasukan natin.
trip. So yun guys, tapos na tayo magpa-inspection tsaka emission. Napakadali, yun lang talaga. Ewan ko kung bakit nag-shutdown itong camera natin. Bad trip, hindi nyo na nakita yung ginawang test doon sa loob. So may dalawang machine lang naman na pinagdaanan itong motor natin. Tsaka chinek syempre yung mga kusina, mga ilaw, tail lights, preno, mga ganyan, everything na kailangan na ipasa mo sa motor mo para ano siya, compliant siya sa LTO. So hindi nyo na nakita yun dahil hindi natin inaasahan na nag-shutdown itong Insta360 natin. Pati itong KY Pro natin na disconnect. Syempre salita ako ng salita doon, wala na palang capture itong camera. So yun, bad trip. So simple lang naman. Pag pumunta kayo sa PMBIC, labas nyo lang yung ORCR nyo. Minsan sila na yung magpipirma doon sa may form. Kung mabait mga ano doon, yung mga umattend sa'yo. Kung minsan ikaw yung magpipill up, madali lang naman, kukopyahin mo lang yung ano nasa CR mo, lalagay mo lang doon sa form nila, and then yun, ipipila na nila yung motor mo. And then syempre babayaran mo doon is 560. So ang binayaran ko is 560. So pagkatapos nun, pag ano mo, pag na-test na nila yung motor mo, antayin mo lang saglit. Sa akin kasi 3 minutes lang yata or 5 minutes. Meron na yung result, nandito na, nakuha ko na. So parang isang coupon band na lang siya. So yun po ang step 1 para sa akin. Kukuha ka ng emission tsaka inspection doon sa may private motor vehicle inspection center or PMVIC. So yung isang step tapos na natin. Pangalawa is insurance na lang. So diretso na tayo doon sa may pagkukunan ng insurance para sa ating motor, TPL insurance. So wala naman tayong ibang gagawin doon kundi dalhin yung ORCR, kukopyahin nila yung detalye, magbayad tayo, yun, ganun lang kadali. So, pag nakompleto mo na ang requirements for motor vehicle renewal, ay ipasa na ito sa LTO office para pre-evaluation step. Ibig sabihin, i-double check lang ng LTO personnel ang papeles mo at kung walang problema, bibigyan ka kaagad ng number. Konting tips lang habang nag-aantay, ugaliing basahin ang mga signages o panoorin ang mga nagpa-flash sa kanilang TV dahil tiyak lahat ng makikita doon sa loob ay makakatulong sa iyo para mapalawak pa ang kaalaman sa pagmamaneho. Susunod na step ay diretso na sa encoding ang papeles mo at kapag walang aberya, hintayin na lang na mag-appear ang queue number mo sa kanilang system at dumiretso na sa cashier para magbayad. So sa akin ay nagbayad ako ng 359 pesos. So depende yan sa status ng motor mo o ikaw bilang driver kung nagkaroon ka ng violations dati o penalty kung late ka naman mag-renew. So di pare-parehas ang babayaran. Then finally, ibibigay na sa iyo ang OR mo at ugaliin naman na i-check ang detalye ng resibo kung tama ang nakalagay. Pag walang problema ay agad na itong itago sa isang lagayan kasama ang CR. Para pag may checkpoint ay isang dampot na lang para agad makita ng pulis, HPG o LTO ang iyong papeles. So ganun lamang ang steps kung paano mag-renew ng motorsiklo o sasakyan. So kung natulungan kayo ng ating video ngayon, sana bigyan nyo naman ng konting suporta ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like and share ng video na ito at syempre, follow na rin para ma-notify kayo pag may bago na tayong upload. So ako si Jerides TV. Kita-kits ulit sa susunod na video.